Sa gitna ng ingay sa politika at mga negal-alabang akusasyon, may isang tao na piniling hindi magtago sa likod ng kanyang posisyon, mga abogado, o mga pahayag sa media. Siya ay si dating House Speaker Martin Romualdez. Habang ang iba ay nagtatago sa likod ng mga press release at sisihan, si Romualdez ay gumawa ng isang bagay na bihirang-bihira sa politika ng Pilipinas, harap-harapan siyang humarap. Voluntaryo siyang dumalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, na natili ng halos 2 oras, at sinagot ang bawat tanong ng direkta, kumpleto, at walang pag-aatubili. Hindi siya gumamit ng immunity. Hindi siya umiwas sa kahit isang tanong. Buong puso siyang nakipagtulungan, pinatunayan niyang ang katotohanan ay hindi kailangang ipagtanggol, kailangan lang itong harapin ng may tapang. Nang hilingin ng kanyang mga doktor ang pansamantalang pagpapaliban ng pagdinig para sa isang nakatakdang medical procedure, mabilis itong ginamit ng kanyang mga kalaban bilang dahilan daw ng pag-iwas. Ngunit malinaw sa mga record na matagal nang nakatakda ang nasabing appointment, medikal na kinakailangan, ngunit hindi naman nakababahala, at hindi pwedeng ipagpaliban ng hindi naaapektuhan ang takbo ng kanyang gamutan. Kahit ganoon, tiniyak ni Romualdez na matapos ang kanyang procedure, handa pa rin siyang bumalik sa komisyon anumang oras siya ipatawag. Iyan ang tunay na pananagutan. Ngayon, malinaw na ang mga katotohanang dati natabunan ng tsismis, walang anumang ebidensya na nag-uugnay kay dating Speaker Romualdez sa di umano'y mga budget insertions. Hindi siya miyembro ng Bicameral Conference Committee, ang saradong pulong kung saan ginawa ang mga huling pagbabago sa budget. Wala rin ang kanyang pangalan o pirma sa anumang opisyal na dokumento. Ang totoong maniobra, nangyari sa ibang lugar. Sina Senador Cheese Escudero at Kinatawan Zoldico ang namuno sa BICAM deliberations, at pinalitan pa si Senadora Grace Poe. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, sumali mismo ang isang Senate President sa BICAM, kaya't nagkaroon siya ng hindi pangkaraniwang kontrol sa huling bersyon ng budget. Kung may nangyaring mga insertions, ito ay sa panahon ni Escudero, hindi ni Romualdez. Sa katunayan, noong si Romualdez pa ang speaker, binawasan ng House of Representatives ang 73.7 na bilyong piso mula sa DPWH budget, isa sa pinakamalalaking bawas sa nakalipas na mga taon. Ang pondong iyon ay inilipat sa mga serbisyong pangkalusugan, modernisasyon ng sandatahang lakas, at mga programang pang-local government, mga lugar kung saan higit itong kailangan ng taong bayan. Ngunit matapos ang mga saradong pagpupulong ng BICAM, marami sa mga binawas ng Kamara ay tahimik na ibinalik. Gaya ng sabi ni Attorney Jesus Falses, the House trimmed the fat. The BICAM put it back in. Tinanggal ng Kamara ang taba, ibinalik ito ng BICAM. At imbes na sagutin ito gamit ang mga dokumento, si Cheese Escudero ay gumawa ng kakaibang hakbang, naghain siya ng kasong disbarment laban kay Falses. Hindi niya hinarap ang ebidensya, inatake niya ang naglabas ng katotohanan. Hindi iyon tanda ng lakas, kundi ng takot dahil kapag ang katotohanan ay nagsimulang magbunyag ng kapangyarihan, ang unang reaksyon ng takot ay hindi depensa, kundi paghihiganti. Samantala, nanatiling matatag si Martin Romualdez. Hinarap niya ang bawat tanong, binuksan ang bawat pinto, at tinupad ang kanyang salita tahimik ngunit matatag, malinaw ngunit marangal. Habang ang iba ay gumagawa ng mga kwentong pampalito sa publiko, siya ay patuloy na nagwawasto ng naratibo, dahan-dahan, batay sa katotohanan. At sa dulo ng lahat, kapag hamupa na ang unos ng kasinungalingan, iisa lang ang mananatili, ang katotohanan. At sa tabi nito, walang iba kundi si dating Speaker Martin Romualdez.